So na mga kamotor, ikakabit ko na yung clutch spring, center spring at saka yung bola na dumating kahapon. Pero bago ko ito ikabit, akin munang i-drain yung langis at i-change din natin. Habang i-drain natin ay kakabit naman natin yung tatlong pyesa na yon. Dito nga ay gumamit ako ng karton para diretso dun sa lalagyan, hindi ko makayat dun sa center stand. Ngayon ay tanggalin ko na muna yung crankcase. Medyo napahigpit yung huling kabit Kailangan yung pupukin ng konti para madaling hugutin. Yan na nga. Medyo malinis pa ito, gawa ng kakalinis ko lang ito ng isang buwan. Pero lilinisin ko na rin ito. Konti rin lang naman ng dumi nito Ngayon ay kakalasan niya natin yung mga panggilid na yan. Yun, as book. Bali kailangan nga palang gamitan to ng impact wrench. Pero kung may manual naman kayo, pwede rin naman yun. Pero mas maganda ito, impact wrench, talagang tanggal agad. Kitang-kita ko, alikabok. As book. Bali nga pala itong aking alam na ito ay sarili lamang. At hindi ko sinasabing gayahin nyo at hindi ko alam kung tama to. Pero mga napapanood ko naman ganito rin ang pag ginagawa nila. Pero iba pa rin yung sanay. Kita nyo naman, malinis pa. Walang alaga ko lagi sa linis. Iba rin kasi ang may gamit. Maisipan mo magbaklas o maglinis malilinis agad. Shout out doon sa aking bunso, pasilip-silip konting kalikabok lang tatanggal natin dito. Isa-isa nyo natin tanggalin. Ito yung bola. Malinis pa din. Pag lagi talagang binubuksan, lagi malilinis. I-check ko na rin kung may mga matatalo sa gilid at yun ang nakakasira ng bola nito. Kaya ikalasin ko na yung clutch lining. Dito nga pala kailangan mong tuunan yung clutch lining at baka pag tanggal ng tornilyo lumpad pataas. Pwede naman tuunan ng paa. Ayan na nga, nakalas na yung clutch lining. Tatanggalin ko naman itong covers, yung mga lock nito at saka yung covers sa taas para malinis ko din. Yun nga yung center spring natin papalitan. Goods pa naman yan, pero magpapalakilahan tayo, magpapatigas tayo ng clutch spring. So yun na nga, natanggal na. Tapos tanggalin na natin yung clutch spring. Ito na nga, yan ang mas ulap, napakatigas, napakahirap niyang hugutin. Yan sinasabi pag hindi nalilinis ng ayos. Dito ay gumamit ako ng konting langis para medyo dumulas at madali kong matanggal. Talagang pinahirapan ako. Ayun na nga, may natanggal na akong isa. At ito ang pangalawa.
Hindi niya talaga sa isang aray nag-stack na. Kahit nung banat ko diyan, ayaw gumalaw. Kaya yan, aking minartilyo na. Pero huwag kayong gagamit ng martilyong bakal talaga. Baka masira naman. Sa wakas, nahugot din. Lilinisin din yan para mamaya pagbalik natin hindi na yung ganit. Bali, pag naglilinis nga pala ako, yung gamit ko yung Joy at saka tubig para talagang linis na linis. Pagkatapos naman yung linisin ay gagamitan ko yan ng gasolina para pinakapagbanlaw niya. Yan, nakita nyo naman, bulang-bula. Napakaganda niyang panlinis. Iwan ko lang sa iba kung gumagamit niyan. May nakapagturo din lang sa akin ng ganyan para daw linis na linis. Tipid pa. Isa bibili ng mga CVT cleaner na napakamahal. Yan nga pala ilang beses ko nang ginawa yung paglinis ng gamit i-Joy. Hindi naman nangangalawang. Basta binabanlawan ko yan ng kaunting gasolina. Tapos ito na, yan, akin lang ibabalik yung clutch lining. Nilagyan ko nga pala yan ng konting grasa. Yung konting-konti lang, yung hindi kakayat sa lining natin. Para iwas dragging. Tapos yung center spring na binili ko. Yan na, ang ipapalit natin. 1000 RPM. Medyo matigas din yan. Madali lang magkabit dito kaysa magkalas. Diskarte nga lang din. Ayan, tulad yan. Medyo maganit ka kumpara dun sa stock. Yun. Kabit na yung tatlo. Napakaganda, kulay dilaw. Kabit ulit natin yung cover. Saka yung lock niya, ikakabit ko na rin. Kailangan nga palang pukpukin yan para lumubog yung cover at may kabit yung lock niya. Kaya ginamit ko dyan pang palubog yung bala ng aking impact range. Yan, nakakabit na yung lock. Hindi ko alam kung anong tawag diyan, basta yan yung pinakalock yan para hindi matanggal yung cover ng clutch lining. Okay na. Yan, kailangan siguraduhin yung kabit na kabit at baka tumalsik. Tapos sunod natin yung center spring 1000 RPM. Medyo matigas. Kailangan ng tukodan ng isang paa. Yan, tapos saka higpitan. Pagkakabit nga pala niyan hindi naman sobrang susunod na kalas, hindi na makalas. Okay na. Kabit na. Tapos yung eyeball naman, yung tatlo kong binili, meron akong extrang tatlo pa na 13 grams din. So ko lang isasama. Magkaibang brand din yung isa Honda, yung tatlo yung Honda, tatlo yung JBT. Pero okay lang naman yun, pares naman yung 13 grams. Mula ng pag-assemble. Ang pagkabit nga pala nitong band belt na ito ay kailangan na yung nababasa mo yung Honda, hindi yung pabaliktad.
Nauna ako hirap na hirap dito. Pero noong paulit-ulit na lang ginawa, nakakabisado rin kung paano maglinis. Bali, ang aking nga pala ditong clutch belt ko pala ay naka-groove yan. Mula nung ginroove ko yan, hindi na nagdadragging. Pitan ko na yung mga tornilyo. Babalik ko na rin yung crankcase. Ang paghihigpit niya pala hindi dapat sobrang higpit. So, isalin ko na yung engine oil para matesting ko na. Kabit ko na yung crankcase. Salamat nga pala sa panonood. At susunod na video ko, ay resulta naman kung anong nag-epekto ng aking pinalit, kung lumakas ba talaga